Ayun guys, balik DIY na naman tayo. Panibagong video na naman tungkol sa sound system at DIY. Anong nakaraan ay nag-testing tayo ng subwoofer at medyo nabitin tayo dun sa ating 500 RMS na tinesting dahil hindi natin siya ma-maximize. Kaya naman nabanggit ko sa inyo na patataasin natin yung voltahe ng ating mga amplifier booster para mapalakas natin yung output. Kaya naman umorder tayo nitong DC boost converter. Ayan. At dumating naman na. Ito yung in-order ko kasi para nga sa sasakyan yung gagamitin natin. Pero kung gusto nyo i-testing tong pagpapataas ng ating amplifier booster gamit yung mga power supply nyo sa bahay, yung pambahay na yung bilhin nyo. Kung meron kayong 24 volts, yun yung gamitin nyo. Pero dahil sa yun nga, sa sasakyan natin gagamitin, ang input nito ay 12 volts. Ayan. Tapos ang output niya ay 24 volts. Ang maximum ampere niya ay yung current 25 amp. So ito yung binili natin para mapataas natin yung voltahe. Kasi 12 volts lang yung lumalabas sa ating mga sasakyan. Hindi ko pa alam yung ano nito, yung performance, pero nasukat ko na yung lumalabas na voltahe sa kanya. Tama naman. Pero kung titignan nyo, makapal naman yung kanyang mga wire. Mukhang nag-handle siya ng mataas na current. Tapos kung titignan ninyo ito, kung babasahin, hindi mabasa ng camera. So nakalagay dyan 50 amp yung kanyang fuse. Kung ganun kataas yung nakalagay, baka mataas nga yung current. Doon natin malalaman kapag tinesting natin. Ayan. So dahil meron na tayo nito, ano yung gagawin natin para mapataas pa yung ating voltahe ng amplifier booster natin? Siyempre magpapalit tayo ng transistor. Para makapagpalit tayo ng voltahe, bumili tayo ng transistor na capable. Kasi yung dating ginagamit natin ito, MJ2955, supposed to be dapat kaya nito ng 24 volts. Kasi ang nakalagay sa datasheet nito ay hanggang 60 volts. Kaya lang dahil sa made in China to, itong mga nabibili na ganito sa online, mga counterfeit, kaya hindi niya kaya yung 24 volts. May mga nagamit kami nito dati, Toshiba, o kaya ay ST rin na original. Kaya naman niya yung 24 volts. Ang nagtataka ko dito, ilang beses ko na itong ginamitan ng 24 volts at tama naman yung ating bias, nasisibak. Ayan. Ito kasing nabibili na ganito ay, kung titignan nyo, nabubura siya eh. Ito, hindi original yung kanyang print. Tapos kapag nainitan na siya, nagiging ganito. Ayan. Pag pinunasan mo, nabubura siya. Ayan. Ito yung mga counterfeit na produkto made in China. Pero kung gagamitin mo siya ng 12 volts ay matibay naman siya. Isipin mo, ang presyo ay 200 plus 200 pesos, meron ka ng 5 piraso. Bumili ka ng 10, meron kang nasa 400 plus lang yung gastos mo. Tapos magagamit mo naman siya ng matagal kung 12 volts lang. Ilang taon ko rin namang nagagamit, hanggang ngayon hindi pa siya sira. Huwag mo lang patataasin yung voltahe. Kaya naman okay din. Naghahanap ako ng ganito na na product, yung TO3 rin yung itsura niya. Pero pwede pa 24 volts. May nakita ako dito, iba. Ito. Ipopost ko na lang yung picture nito kasi hindi siya makita ng camera kung ano yung value, tsaka yung model. Yan. Pero ito, kaya nito ng 24 volts. Sabi sa datasheet. Ang hindi ko lang sigurado kung made in China rin to na at hindi siya original. Pero dapat mataas ang nito, ang voltahe na capable siya sa mataas na voltahe. Kaya lang matetesting natin pagka sinubukan natin. Yan. Ang model nito ay on semiconductor ang may gawa. Meron nito original Motorola. Yan. Pero ang kanyang value ay nakalagay MJ21193G. So, subukan din natin to sa mga darating pa nating video. Pero sa ngayon, para sigurado tayo, gumamit na tayo ng transistor na talagang high power. Ang ipapalit natin sa ating mga transistor ay ito. Yan. Hindi na siya TO3, iba na yung kanyang formahan. Kasi yung TO3 ganito. Para sana yung sa butas ng ating amplifier booster, wala na tayong problema. Kaya lang dahil sa ito yung gagamitin natin, magbabago tayo ng ng heatsink. Ang model nito ay gawa ng Toshiba 2SA1943. Yan. Ito yung magiging transistor na gagamitin natin. Kung titignan nyo yung datasheet nito, ang maximum voltage na kaya nito ay hanggang 230 volts. So masyadong high power tong tong transistor na to. Tapos, yung base niya ay 5 volts yata yung yung base emitter voltage 5 volts. Kung tatanungin nyo magkano ba to kung bibilin mo, ito ay nasa 80 plus, 85 yata bili ko isang piraso ay 85. So medyo may kataasan yung presyo niya, pero high naman siya. Yan, high voltage kaya niyang mag-operate. Meron itong mga nabibili na peke. So syempre meron din sa online, hindi naman nawawala. Pero yung binili natin yung original na para kapag naggawa tayo ay wala tayong maging problema. Sabi nila yung original daw ay hindi dumidikit yung magnet. Yun lang naman ang nagiging pan-testing ng iba kung original o hindi. Pero pwede rin namang hindi dumidikit yung magnet ng peke. Hindi natin alam. Pero ito, mukhang hindi naman. Hindi siya dumidikit. Yung MJ2950 ay dumidikit Ito hindi. Nalalaglag. Hindi siya dumidikit. Siguro original nga ito kasi legit naman yung shop na pinagbilan natin ito. Ayan. So, pag tinignan ninyo, paano naman natin ito ikakabit sa diagram? So, ito yung diagram natin. Kung titignan nyo, ganito pa rin. Bali, ito pa rin yung ating existing diagram. Gagawin lang nating 24 volts yung ating power supply. Kaya ang gagawin natin ay aalisin lang natin yung mga MJ2955
papalitan natin ng 2SA1943 na transistor. Tapos syempre, yung bias resistor natin, magbabago yung value niyan. Tapos yung ating mga capacitor ay gagawin natin at least 25 volts. Tapos syempre, yung ating base ay i-connect pa rin natin sa ating input transformer, habang yung ating emitter naman ay i-connect pa rin natin sa ating output transformer. Tapos yung ating collector ay i-connect natin sa ating negative. Yun lang ang nagbago sa ating diagram. Nabago lang yung ating transistor. So, dalawa lang yung in-example ko dyan. Pwede nyo pa rin i-parallel yung mga iba pang transistor kung pararamihin ninyo. Ayun guys, dahil meron na tayong power supply, tapos meron na tayong transistor na ipapalit sa ating amplifier booster, ay ano ba yung susunod natin gagawin? Susunod natin gagawin ay magbabayas tayo. Sa pagbabayas, ano ba yung ginagawa? So, syempre kailangan natin ng mga resistors. Bibili tayo ng mga materials. Pero kung hindi kayo technician or bago lang din kayo sa pagdi-DIY, syempre, wala kayong mga stock ng mga resistor na yan, tsaka mga materials na yan sa inyo. Syempre, isipin nyo, ano ba yung value ng bibiling kong resistors? Syempre, pag in-order mo yun online, may shipping fee yun. Yung iba, pag in-order mo, 10 sa isang order, hindi sila pumapayag na isa-isa lang yung orderin mo online. So, kaya kailangan malaman natin kung ano yung mga materials na bibili natin sa pagbabayas. Yun ang aalamin natin ngayon. Ito yung mga tips na ituturo natin para hindi na kayo nanguhula. Kasi yung ibang ginagawa nila sa mga ibang video na napanood ko ay gumagamit sila nitong multimeter. Siyempre, kailangan nyo naman din talaga nito. Pero ang ginagawa nila ay nagka-trial and error sila para makuha nila yung tamang bias. So, pwede rin naman yun kung gusto ninyong gawin, kung marami kayong stock ng resistor. Pero kung aalamin nyo pa lang kung ano yung bibili nyo, ito yung pinaka-best way na dapat natin gawin. Ayun guys, balitalakayin na natin yung kung paano natin makukuha yung tamang bias ng ating transistor kung patataasin natin yung voltahe ng ating mga amplifier booster. Pero syempre marami nagtatanong, ano ba yung biasing na yan at palagi na lang naririnig pagka magdi-DIY ng amplifier booster. Ang meaning kasi ng biasing guys ay ito kung titingnan mo sa internet. It refers to the process of setting stable operating point of an electronic device like transistor by setting the voltage and current level to ensure stable operation, optimal performance, and prevention of damage. Ayan yung meaning niya guys sa mga hindi pa nakakaalam ng biasing. Ilalagay natin yung ating transistor sa safe operating circuit para hindi siya ma-damage, hindi siya ma-over voltage, o kaya ma-overcurrent, or hindi rin siya mag-overheat kasi masusunog siya kapag nag-overheat. So para hindi siya masira, tsaka maganda rin yung tunog ng amplifier natin, ibabias natin siya ng tama. Malaki kasi yung kinalaman ng biasing natin sa magiging tunog ng ating amplifier. Sa pagbabias, meron nga pala tayong starting voltage para sa ating mga transistor. Nakalagay yan sa ating mga datasheet. Para may paliwanag ko sa inyo ng maayos, kailangan alamin muna natin paano ba kasi nag-ooperate itong transistor. Ganito kasi yun guys. Pwede kasing gamitin yung ating transistor bilang switch or signal amplifier. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo sa paggamit ng ating transistor bilang switch. Kung ikukonekta natin ang ating transistor sa isang simple circuit gamit ang isang battery at ang isang light bulb at gagamitin natin itong switch, mananatiling naka-off ang ating transistor at ang ating main circuit hanggat hindi tayo nag-a-apply ng mababang voltahe sa ating base at emitter ng ating transistor para ito ay mag-on. Halimbawa na lamang ay gagamit tayo ng mababang variable power supply para makontrol natin ang pag-on at off ng ating transistor. Kung tayo ay mag-a-apply ng 0 to 0.5 volts sa ating transistor ay mananatili pa rin itong naka-off. Kapag inangat pa natin ang voltahe sa 0.6 volts ay magpa-partially open ang ating transistor at iilaw ng bahagya ang ating light bulb. Kapag inangat pa natin sa 0.7 volts ang ating voltahe ay magpupuli on ang ating transistor at iilaw na ng malakas ang ating light bulb. Ibig sabihin, sa mga voltahe na ito ay dito tayo magsisimulang magbias kung saan malapit nang mag-open ang ating transistor at malapit na siyang mag-fully conducting. Gagamitin natin ng mga voltaheng ito kung paano natin gustong mag-operate ang ating amplifier booster. Kung ibabias natin ang ating amplifier booster mula 0.5 to 0.6 volts, ito ay mag-ooperate bilang Class B amplifier. Ang kagandahan sa Class B operation ay wala itong kinakain na kuryente kapag walang input signal ang ating amplifier booster dahil naka-off ang mga transistor nito. Kaya naman ito ay mas energy efficient. Yun nga lang, maaaring magkaroon ng crossover distortion. Ito yung garalgal na tunog pagka mahina ang ating volume. Nangyayari ito depende sa mini amplifier na ginagamit natin bilang input signal.
Kung ibabias naman natin ang ating amplifier booster mula 0.6 to 0.7 volts, ito naman ay mag-ooperate bilang Class AB amplifier. Ang kagandahan naman ng Class AB operation ay mai-eliminate nito ang crossover distortion at magbibigay ito ng magandang tunog kahit mababa pa ang ating volume. Yun nga lang, kumakain ng kuryente ang ating amplifier booster kahit na ito ay naka-idle lamang at walang signal. Ito ay dahil laging naka-on o partially on ang ating mga transistors. Ngayong alam na natin ang ating mga magiging bias voltage ay marahil tatanungin naman ninyo, paano tayo magkakaroon ng mga voltaheng ito kung ang ating gagamiting power supply ay 12 volts o di kaya naman ay 24 volts? Kung babalikan natin ang ating diagram na ginagamit natin para sa 12 volts ay meron ditong dalawang resistors na nakakonect in series. Ito ang tinatawag na voltage divider resistors. At ang voltage divider resistors ay may computation. Para makompute natin ay pangalanan natin ng R1 at R2 ang ating mga resistors na ito at i-connect natin sa circuit. Ang voltahe na makukuha natin across resistor 1 ay pangalanan natin ng V1 at ang voltahe na makukuha natin across resistor 2 ay pangalanan naman natin ng V2. At sa ating magiging computation, ang ating gagamiting power supply ay 12 volts. Sa ating magiging computation, ang gagamitin nating formula ay ang Ohm's Law, kung saan ito yung formula na V is equal to I times R, kung saan yung V ay yung ating voltage na may unit na volts, yung I ay yung ating current na may unit na ampere, at yung R ay yung ating resistance na may unit na ohms. Pwede nating i-derive ang mga formula na ito kung ang kukunin naman natin ay ang ating current, voltage divided by resistance naman ang mangyayari, habang kapag resistance naman ang kukunin ay voltage divided by current. Sa ating circuit ay makikita na ang values ng ating mga resistance. Dahil may value ang ating resistance 1 at ang ating resistance 2, yung value ng ating R1 at R2. Ang gagawin natin na i-add lang natin ito at papangalanan nating R total or simply RT. Tapos nun ay substitute lang natin ang value ng ating R1 which is 12 ohms at ang value ng ating R2 which is 470 ohms. Ang ating total resistance ay 482 ohms. At dahil sa alam na natin ang value ng ating voltage which is 12 volts at na-compute na rin natin ang ating total resistance which is 482 ohms, gamit naman ang formula na I is equal to V divided by R ay makukompute naman natin ang ating current. Ang mangyayari lang ay magiging I is equal to V divided by total resistance. Tapos substitute natin yung value which is 12 volts divided by 482 ohms. Ang computed current sa ating circuit ay 0.025 ampere. At gamit naman ang formula na V is equal to I times R ay makukompute na natin ang value ng ating V1. Ang mangyayari lang ay magiging V1 is equal to I times R1. Tapos substitute natin yung value which is 0.025 amp times 12 ohms. Ang computed rounded off value ay 0.3 volts. Matapos nun ay pwede na rin nating makompute ang value ng ating V2. Ang mangyayari lang ay magiging V2 is equal to I times R2. Tapos substitute natin yung value which is 0.025 times 470 ohms. Ang ating computed rounded off value ay 11.75 volts. Yun nga lang sa ating amplifier booster ay hindi naman natin kailangan ang value ng V2 kaya aalisin na lang muna natin ito. Dahil ang kailangan lang natin yung value ng ating V1 which is 0.3 volts na ating magiging bias voltage. Yun nga lang yung ating na-compute na 0.3 volts ay mas mababa sa ating ideal bias voltage na 0.5 to 0.6 volts. Gagana pa rin naman ito as Class B amplifier, kaya lang malaki ang posibilidad na magkaroon nito ng crossover distortion kapag mahina ang ating volume. Kaya naman balikan natin yung ating computation at itama natin yung ating bias. Dahil sa naipakita ko naman na sa inyo kung paano mag-compute manually, ay mag-recompute tayo ngayon at gamitin naman natin yung automatic computation. Siyempre, gamitin natin ang ating computer para madali tayong makapag-compute dahil may computer naman tayo. Siyempre, gagamit tayo ng Microsoft Excel.
Mag-open lang kayo ng blank document. Tapos, click nyo yung blank document na yan. Medyo lakayan natin para makita ninyo sa screen. Yan. Tapos, baguhin natin yung font para malinaw yung font natin. Gawin natin Comic Sans. Center natin. Tapos, open natin yung ating reference na ating mga formulas. Ang gagawin nyo lang sa Microsoft Excel nyo, maglagay kayo dito, mag-type kayo dito ng values. Tapos, unit. Yan. Siyempre, kukunin na natin yung ating mga values na nakalagay dito. Unahin natin yung voltage. Ang voltage natin, lagay natin dito voltage. Tapos, lagay natin dito 12. Siyempre, ang unit niya ay volts. Yan. Tapos, yung ating value ng mga resistance, yung ating R1 at R2. Siyempre, yung ating R1, lagay natin dyan R1. Tapos, lagay natin R2. Yan. Tapos, siyempre, yung value ng ating R1 ay 12. Tapos, ang unit niya ay ohms. Tapos, ang value ng ating R2 ay 470. Unit niya ay ohms din kasi parehas na ohms yan na resistance. Yan. Duplicate lang natin. Ayan, ohms. Tapos, susunod yung value ng ating RT or yung ating total resistance o RT. Ang formula niya ay R1 plus R2. Lagay lang natin dito ay R2, RT. Tapos, syempre ito ay nagko-compute R1 at R1 plus R2. Kaya pwede tayong maglagay dito ng formula para makompute natin siya. Ang maglalagay lang tayo dyan ng equal sign, tapos malalagay dito yung sagot. Yan. Since ang formula niya ay R1 plus R2, maglalagay tayo dito ng function na sum. Ibig sabihin yan ay isasum niya yung mga magiging value na ilalagay natin. Ano ba yung isasum natin? Yung R1 at R2. Yun ay nakalagay sa, yung ating R1 at R2 na value ay nakalagay dito sa B, 3, and 4. Kaya ang lalagay natin dito, i-highlight natin yung B, 3, and 4. Yan. After nating i-highlight yung B, 3, and 4, naglagay tayo ng close parenthesis, tapos close. Then enter. Kung makikita nyo ay 482 yung na-compute natin, yan ay ohms pa rin. Kasi yan ay resistance. Kaya duplicate natin yung unit. So makikita nyo 482 ohms. Baguhin natin yan dahil tayo ay naglagay ng formula dyan. Baguhin natin ang kulay. Gawin natin kulay amber or kulay orange. Yan. Kung makikita ninyo, yung mga ibang kulay dyan na hindi kulay itim, yun ay merong automatic computation. Okay? Sumunod natin, parang hindi makita yung kulay na yan. Baguhin natin ng magandang kulay. Medyo malinaw-linaw na kulay. Gamitan natin itong violet. Violet na lang. Ayan. Ayan yung ating total resistance. Ngayon, sumunod nating ilalagay yung ating value ng ating current o yung ating I. So, lagay natin dito current. Tapos, lagyan natin dito ng initial na I para alam natin na yun yung ating I. Tapos, yan. Siyempre, ang unit ng ating I ay ampere. Yan. Siyempre, para makompute dyan, nakikita ninyo dito na ang formula natin ay I is equal to V divided by RT. Ang ating value ng V ay itong voltage at yung ating total resistance. Mangyayari lang, maglalagay tayo dito ng equal sign. Tapos, yung ating voltage ay yung ating V, which is 12 volts. Yun ay nakalagay sa B2. Kaya, click natin dito B2. Tapos, maglagay tayo dito ng slash or divide. Kasi, ang divide ay slash. Slash ang kanyang katumbas dito sa Excel. Pati naman sa mga mathematical computation ay slash din ang divide. Kaya naman, ang i-divide natin sa kanya yung 482 ohms, yun yung ating RT. Kaya click natin tong 482. And then, enter natin. Kung makikita ninyo ay 0.0249 ang lumabas. Yan kasi ay hindi naka-round off sa 3 decimal place. Kasi sa atin ay naka-round off ng 3 decimal place sa ating ginawa kanina na presentation. Para mangyari yon, gawin natin ay right-click natin to tapos
format cells, tapos gawin natin ay piliin natin ng number, tapos gawin natin 3 decimal place, tapos okay mo. Yan. Kung makikita nyo ay 0.025 ampere na rin ang lumabas. Tapos ay paguhin natin yung kanyang kulay, gawin natin kulay green. Para malaman natin na yan ay automatic na nagko-compute. Yan. Tapos yung last one, yung value ng ating V1 o yung ating bias voltage. So lagyan na lang natin dito ng label na bias. Tapos lagyan natin ng V1. Yan. Tapos syempre ang value ng ating bias ay volts dahil yan ay voltage yung ating mako-compute dyan. Kaya copy natin. Tapos paste natin. Yan. Tapos syempre ang kanyang formula ay V1 is equal to I times R1. Yung ating I ay yung 0.025. Tapos yung ating R1 ay nakalagay sa B3. Kaya mangyayari, maglalagay tayo ng equal sign dito. Tapos, yung ating I ay nakalagay dito sa ating V6. Tapos, multiply natin. Ang multiply ay asterisk o yung star na tinatawag. Tapos, pagkatapos ng asterisk ay yung value ng ating R1. Yung value ng ating R1 ay itong nasa may B3. Kaya lagay natin, click natin itong V3. Tapos, enter. Kung makikita nyo ay 0.0298 yung lumabas. Dahil sa atin naman ay niround up natin sa 2 decimal places. Dito ay 4. Kaya naman gawin natin ay i-format cells natin. Tapos number. Gawin natin 2 decimal places. Tapos okay mo. Kung makikita ninyo ay 0.3 volts na rin yung lumabas. Baguhin natin yung kulay niyan. Gawin natin blue para malaman natin na yan ay auto compute. Yan. Kung makikita ninyo na nagawa nating makapag-compute ng automatic gamit ang ating Microsoft Excel. At ang Microsoft Excel na ito na ginawa natin ay pwede na nating gamitin na bias calculator. Yan. Meron na akong nagawa nito guys na kumpleto na bias calculator. Pinakita ko lang sa inyo kung paano siya i-apply yung mga formula galing dito sa ating ginagawa na to sa ating Microsoft Excel. At dahil sa nakita nyo na, i-open natin yung aking nagawa na calculator o bias calculator na tapos na. Okay, close natin to. Huwag nating i-save at ito yon. Open natin ito para makita ninyo na yung nagawa natin. Kung titignan ninyo, ayan yung ating bias calculator. Close natin to para makapag-focus tayo dito sa ating ginagawa. And guys, ito na yung ating nagawa na bias calculator. Kung makikita ninyo, naglagay lang ako dito ng additional na column which is remark. Ayan, nakalagay dito na not within the target bias. Kasi yung 0.3 ay not within the target bias. Naglagay lang ako dito ng formula. Kopyahin nyo lang tong formula na to guys. Ayan. Tapos ilagay ninyo sa inyong Microsoft Excel kung meron kayo. Kung ginaya ninyo yung aking ginawa. Ayan. Makikita ninyo yan. Tapos, ganun din dito sa kabila ay nilagyan natin ng class. Kung class AB or class B ba yung ating makukompute. Yun lang yung nadagdag natin dito maliban dun sa ginawa natin kanina. Ayan. Pwede na tayong mag-bias guys. Pero bago tayo mag-bias dito, bago tayo mag-compute dito, ay meron tayong tinatawag na low resistance value. Ito yung nilalagay natin sa ating R1. Mababa lang kasi yung resistance ng mga resistor na ito at ang mga value ng low resistance na pwede ninyong bilhin ay ito. Ito ang mga available. Ayan. Screenshot nyo na lang guys. Tapos, sa value naman ng ating high resistance para sa ating R2 ay ito naman guys. Ayan, kadalasan yan ng mga available sa store pag bumili kayo. Ayan, screenshot nyo na lang. Yan yung pwede nyo pagpalit-palitin. Pero gamit ang calculator na to ay malalaman nyo na kung ano yung bibili ninyo. Okay? Ang unang gagawin ay since ito ay not within the target bias, gagawin natin 0.5 to 0.6 para makapag-bias tayo ng class B amplifier. Pero gumagana pa rin yung 0.30 volts ha. Gumagana pa rin yan sa amplifier guys. Mataas lang yung kanyang
distortion kapag mababa yung volume natin, garalgal yung tunog. Pag nilakasan natin ay maganda na yung tunog. Pero kapag ginawa natin tong subukan nating 15 ohms. Yan, 0.37, not within pa rin. Subukan nating 18 ohms. 0.44. Kita nyo guys, nagbabago yung ating mga value automatically. So 0.44, not within pa rin yan. Pag ginawa natin 20, ayan, within the target bias na guys. Within the target bias na yung 20 ohms para sa ating Class B amplifier. Gagana na yan as Class B. Ayan, medyo mababa na yung ano niyan, yung possibility na maging garalgal yung tunog niya kapag mahina yung volume kasi mataas na yung value sa ating. Halos 0.5 na rin yan guys kaya within the target value na. Kapag kaya na in-round off natin, 0.5 na yan, 0.49, 0.5 na yan pag ni-round off natin. So, ayan yung para sa ating 12 volts guys. Pero since tayo ay gagawa ng 24 volts na amplifier, ay subukan natin baguhin yung ating voltage. Gawin natin itong 24 volts. Yan. Not within the target bias kasi 0.98. Napakataas niyan guys kung 24 volts at ang mga value ng resistor natin ay 470 at 20 ohms. Mag-iinit yung ating transistor kasi 0.98 pa lang. Pag nagtaas tayo ng volume, sigurado napakainit ng ating heatsink. Baka masira yung ating transistor. Kasi 0.7 lang dapat tayo magsisimula. Okay? Para makuha natin yan, pwede natin doblehin tong high resistance value natin. Gawin natin 470. Maglagay tayo ng calculator dito. Yan. Tapos, 470 plus 470. 940 pala guys. Subukan natin 940. 940. Yan guys, sakto 0.5 pagka 940. 20 ohms, 940, 0.5. Yan, pwede guys. Pero, magiging dalawa yung 470 na gagamitin nyo kasi tingin ko wala tayong nabibiling 940. Isi-series ninyo yung dalawang 470 ohms para magkaroon kayo ng 940. Pero mas maganda, ang bili ninyo ay 1K na kasi may nabibiling 1,000 ohms. Pag ginawa ninyo 1,000 ohms yan, may nabibili kasi 1,000 ohms. Yun yung 1K resistor na tinatawag. 0.47 yung lalabas na value natin. Within the target pa rin yan kasi pag ni-round off natin yung 0.47 ay 0.5 pa rin yan. Mas mababa lang ng 0.03 volts. Pero pwede na rin yan guys. Yan yung sa 24 volts guys. Kung gusto ninyong 24 volts. Or meron pang ibang combination kung gusto nyo na mabago. Kasi itong 0.024 ampere na yan, okay naman yung tunog niyan, maganda siya. Maayos naman yung kanyang bass tsaka yung boses. Pero kung gusto niyo yung mas mangingibabaw yung boses, ay paninipisin natin yung papasok na current sa ating input transformer. Kasi pumapasok sa input transformer yung galing sa ating bias. Ayan. Kung paninipisin natin yan, pwede ninyong gawin ay gagawin ninyo ay pwede ninyo tong gawing 2K 2,000 ohms. Pero gagawin niyo namang 40 ohms yung nakalagay dito. Ayan, 40. Ayan, 0.47 pa rin pero yung current natin, continue, 0.012 lang. Ayan. Medyo makukuntian kayo sa base nito kasi ninipis yung tunog eh. Habang tumataas tong current ay nagiging makapal yung tunog natin. Pero hindi ko sinasabi na tataas yung base kasi minsan kapag masyadong mataas tong amperahe natin dito, hindi lang base yung kumakapal, pati yung iba pang tunog. Yan. Pwede kayo mag-trial and error guys. Trial and error nyo na lang. Basta kunin nyo na yung mga value na kailangan natin. Pwede kayong bumili ng 2K tsaka 40 ohms or bumili kayo ng 1K tsaka 20 ohms. Yan. Yan 0.47 volts. Yun guys, yun ang kagandahan na meron tayong calculator na katulad nito. So, gagawin ko ay kukunin ko lahat ng mga possible na pwedeng maging
bias voltage natin para sa ating amplifier booster at ilalagay natin sa ating video para mai-screenshot ninyo. Pinakapanghuli ay syempre susubukan natin yung ating mga na-compute na bias voltage. Yan guys, ito na yung ating multimeter na gagamitin at naka-ready na rin yung ating voltage divider na ginawa na gagamitin natin pambias. Ang R1 natin ay 20 ohms at ang R2 natin ay 1K resistor. Ayan. Tapos syempre ang gagamitin natin dahil 24 volts yung ating power supply ay gagamitin natin itong power supply na to. Ito ay 24 volts. Ayan. Tapos ay i-plug na natin yung ating power supply para ayun, umilaw na yung ating power supply kaya may power na yan. Ngayon naman ito yung ating multimeter. Ilagay lang natin siya sa 200 volts yung ating range para ma-test natin ng maayos. Ayan, kung makikita ninyo, ang reading ng ating power supply ay 24.6 volts. Ayan, kung titignan niyo yung ating mga probe nakatapat sa ating output ng ating power supply, 24.6 volts yung nakuha natin. I-plug natin ngayon dito sa ating voltage divider na ginawa na ating pambias. Ayan. Tapos, kunin natin yung value ng ating value ng voltage natin across resistor 1. Pero syempre, ibababa natin yung range ng ating multimeter sa 20 volts para makuha natin ng accurate yung ating voltahe. Okay, tapat natin yung probe natin sa resistor 1 natin, yung ating R1, at tingnan niyo yung makukuha nating voltahe. Ayan, 0.47. Katulad nung nakuha natin sa ating computation. Ayan, yung computation versus actual. Ayan, accurate yung ating computation, guys. Ayan guys, medyo mahaba yung ating naging video pero sana ay natutunan ninyo yung mga tinalakay natin tungkol sa biasing, pag-compute ng bias ng ating amplifier booster. Sa mga susunod na video ay tutuloy na natin yung pagpapataas ng ating voltahe ng ating amplifier booster mula 12 volts to 24 volts. Sa ngayon ay paalam muna.